Amen, amen. Amen. Sige, mag-praise ta, dear God. Salamat kayo kay gawas nun gyud ka nga namuhat sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong paghikap sa mga kasing-kasing karong adlaw. Excited mi Lord sa daghang mga nindot nga butang ay imong ipahitabo kanamo bisan sa among pagpaminaw sa imong nga pulong karong adlaw. Salamat nga makigsulti ka in a very special way sa matag usa kanamo. And allow us, Lord, allow us, dear God, to receive revelation from you. Revelation that will change our situation. And we just ask, dear God, for your precious blood to cover this place so that as we listen to your word, we will enjoy your presence, Lord, and receive our miracles. This I pray in Jesus' name. Amen. Sige, manglingkod ang tanan mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. Unang Domingo na sad sa bulan sa Mayo. Mas pasagid sa mga adlaw. Huh? Marag, ma-release na po ng atong mga kalipayon. Hallelujah. Amen. Salamat kayo. Salamat sa tanang mga committees nga galihok gyud og maayo aron mahanay ang ato ang mga buluhaton every time we gather together. Salamat kay sa tanan, no? Of course, salamat sa kadawsa nga nakadesisyon nga moani karong buntag. This is a special day. Of course, because this is the day that the Lord has made. And so we rejoice always together. And this is special because today we remember what the Lord has done on the cross of Calvary when He died to save us. Amen? So natay communion karong buntag. So let us continue to prepare our hearts aron sa atong pag-ambitan unya panalangin ang ibobo sa Dios sa atong mga kinabuhi. So today, parahin ko sa idea nga atong nesgotan atong niaging mga Domingo nga ako ang nagbarog dinhi. It's all about learning how to elevate katong ang aging mga adlaw atong nesgutan that David, from being a shepherd boy, he was elevated to become king of Israel for so many reasons. But today, I'm here to share to you some of the things that God wants us to elevate. And one of the things that God wants us to elevate is our expectation from God. Kita tama yung expectation. Say it again. Kung sa mana sa Binisaya, kapangita kong Binisaya, ana, kana bang kahinam ba nga naghulat ta sa usa ka butang nga ipahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. Munay simple nako nga idea kung unsa ng expectation. Kung ang usa ka tawo ga-expect siya og something, one day something will happen. Na? Nga nga sa kinabuhi, dili igo nga paisi-isi lang sa dagan sa atong kinabuhi. We need to expect something. That's why, if there is one thing that I believe God wants us to elevate, that is our expectation. So ang atong tema is elevated expectation. Kana bang gaangat gyud nga pag-asa nga ang Dios dunay buhaton sa atong kinabuhi. Agi na din ni nga gaasa ka nga dunay buhaton si Lord sa imuha. Importante na nga gaasa ta, ga-expect ta, no? Nasabtan ba na to, no? Inana lang yun ang atong paghubad
aning ubang mga in English ba kay wala kay tay specific nga binisadya ani nga mga term. Pero inaani lang siya. Kung kita na expectation sa Ginoo, mura na siya baog gahulat ta nga dunay buhaton sa Dios sa atuwa. Amen? Usa na siya sa importanteng butang nga moangat gyud sa atong kinabuhi. Amen? Amen? So, magsugod ta sa atong introduction. So ako naisgutan that expectation is eagerly waiting that something will happen. Munang expectation. It is eagerly kanabang masibuton kayo, masingkamuton kayo, kanabang mahinamon kayo, nga gahuwat sa butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ako pangutana, naa ba kay gihuwat nga gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi? Naa ba? Naa siguro ta, no? Dili pare-pareha ang atong ginahuwat nga tinguha nato nga mahitabo sa atong kinabuhi. That's why when we are expecting for something, we focus our attention on it and believe that sooner it will come to pass. Mao nang expectation. No? Pag kita asa nga dunay mahitabo nga nindot sa atong kinabuhi, ang tanan nato nga atensyon nakapuntirya diha. Naka-focus diha. Kay lagi naghandom ta nga pila ka adlaw ipahitabo kini sa Dios sa atong matag kinabuhi. Now, when we talk about expectation, duha ka klase kini. Una, gitawag siya negative expectation. Unsa maning negative expectation? It is, when we say negative expectation, it is always rooted in past experiences. Pag may tag negative nga expectation, gabasi kini sa mga nangaging nga mga kasinatian sa kinabuhi. Negative expectation is a product of repetitive past failures and disappointments. Ang mga tana ko, naa ba kay mga dili nindot ka kasinatian sa kinabuhi? Naa ba'y nahitabo nimo nga dili nindot nga mga butang sa kinabuhi? Pagkanunay naay mahitabo nga dili nindot sa ato kinabuhi, usahay magbalik-balik siya, dili nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi, moabot ang panahon nga matukod sa atong kasing-kasing ang negatibo nga expectation. Muna nga, doon na kay mga tao nga madungog bitaw nga, wa na nay kaugmaon, dili na na mahitabo, kanang wa na na siya ayo, murag dili na na siya matuman. Ana bitaw? Tungod kay kining mga tawhana, they experience so many failures and disappointments in life. Unya, tungod kay nakabasi ang ilang expectation sa negative nga mga kasinatian sa nanglabay kapanahunan, wala na siya naghandom pa og nindot pa nga butang, mahitabo siya kinabuhi. Every time nga sultihan nimo siya, misa, wala na brad, wala na pag-asa. Mao nang tawag negative expectation. You know what? Daghang mga tao, sometimes even Christians, madungog na ko, ngamingon nga, marag lisod na pastor. Mausab pang kulor sa uwak, pero siya lisod jud na. Anak bitaw nga mga pagpanulti, kani siya, resulta ni siya sa mga negatibo nga mga kasinatian sa kinabuhi. But we have also gitawag nato positive expectation. Mo ni ikaduha, no? Positive expectation. It is eagerly waiting for God's will to happen in our lives. It is hoping on God to do new things in us. Muna siyang positive
expectation. Pag may positive expectation, it means nga ikaw ako nagahandom ta nga dunagyoy bag-ong butang nga buhaton ang Dios sa atong kinabuhi. No? Nagahuwat ta nga madasigon nga ang kabubuton sa Dios iya gayong ipahitabo sa atong kinabuhi. And we know nga pag manginguntag kabubuton sa Ginoo para gyud ni kanunay sa atong kaayuhan. Amen? Amen? Ingon ang Bible, kung kita mga ginikanan, galantaw ta o kaayuhan sa atong mga kaanakan, bisan kita makasasala, nalabi na ang Ginoo. Sa iyang pagkamatarong, wala siya wala siya kahuyangon, wala siya kapakyasan. Kung kita nga puno sa kapakyasan, galantaw ganitag maayo sa atong mga kaanakan, unsa pa ka siya. What these things, unsay buti pasabot ani idiyaha nga ang Dios kun do na may butang nga gipangandoy sa Ginoo nga mapahitabo sa atong kinabuhi kanang maayong mga butang. Amen. Amen. That's why it is not enough just to expect something from God, but we need to elevate our expectation if we want to experience greater harvest in life. Muna ko nangandoy ta og dako nga anihonon, mga panalangin, mga panahon nga mahimutang mapuslanon o galamiton sa gingharian sa Ginoo. Kinahanglan dili igo nga maghandom lang ta og mga butang, kundi ato yung iangat ang atong paghandom sa mga nindot nga mga butang nga atong gituuhan nga pwede buhaton sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? That's why elevated expectation is a key. Kita tala mo singgit key. Susi. Elevated expectation is a key ingredient that causes us to receive our miracles and breakthroughs from God. Ang atong gaangat nga paghandom sa pwede buhaton sa Dios sa atong kinabuhi, susi kini siya nga atong madawatan ang mga milagro nga gusto sa Dios ipahitabo kanimo. Og kanako, of course. That's why elevated expectation is very important. Pero ang akong pangutana, gaangat ba ang imong expectation sa Ginoo? Gaangat ba ang imong paghuwat sa mga bag-ong butang nga pwede buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Gaangat ba ang imong paghandom para sa imong milagro? Gaangat ba ang imong paghandom para magmabungahon ka sa imong pag-alagad sa Ginoo? Gaangat ba ang imong paghandom? Now, I have seen so many Christians nga wala gaangat ang ilang paghandom sa bag-ong mga butang diha sa Ginoo. Muna ang ilang pagpangalagad, paisi-isi lang. Usahay naa, usahay wa, usahay dasig, usahay dili, usahay abtik, usahay luya. Ano bitaw? There are Christians nga ilang pag-alagad sa Ginoo, murag roller coaster, goes up and down, up and down, up and down. Now, usahay nindot ba na kung ugaling mo balik ang Ginoo during our ups. Ang kulba lang when we are down, unya mo ay pagbalik sa Ginoo. That's why, if there is one thing that we need to elevate in our lives, that is our expectation that God will do something greater upon our lives. Amen? Amen? Hallelujah. Muna, ang pangutana, are you expecting something from God? Are you living in expectation from God? Ana ba ang imong kinabuhi? Kada adlaw, nagahandom ba ka? Nga dunay bag-ong butang, ipahitabo si Lord sa imong kinabuhi. O kontento na lang ka sa imong sitwasyon karon, sa imong nalantaw nga pag-alagad sa Ginoo. Napaminaw pagayo. Elevating our expectation is positioning
our perspective to the things that has something to do with our personal relationship with God, our family, and the ministry that God entrusted to us. Pag mga elevated expectation, mauna siya ang pagposisyon, ang pagplastar sa atong mga kinabuhi o sa atong panlantaw sa mga butang nga dunay kalabot sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong relasyon sa atong pamilya, o sa atong relasyon sa atong buluhaton diha sa Ginoo. Kana siya. So kung ang atong expectation gaangat, mao ni siya ang pagplastar kalabot sa pagplastar sa atong kinabuhi, kalabot sa mga butang, labi na sa atong relasyon diha sa Ginoo. Relasyon sa atong pamilya o relasyon sa atong buluhaton diha sa Ginoo. Kini manggod ang tulo ka area nga gusto ni Lord muangat ang atong kinabuhi. Una, sa atong personal nga relasyon sa iya. Ang pangutana, gaangat ba ang imong relasyon sa Ginoo? Pila na ka verse ang imong namemorya gikan sa Bible? Pila na kaminsahe nga imong nadungog na-apply sa imong kinabuhi? Na mga pangutana na siya na seryoso kaayo. Because many Christians ignore these things. Ang ilaha lang, maabot sa simbahan, usahay, usahay, wapod, di kaabot. Sa ilaha, okay ra na. Pero, dili na makaayo sa ato. Kung inaana lang ang level sa atong expectation sa kinabuhi, dili makaangat ang atong kinabuhi. Kaya lagi, when our expectation elevate, it position ourselves to the things that God is about to do. No? Atong giplastar ang atong kaugalingon sa mga butang nga paggabuhaton sa Dios nganha sa atong kinabuhi. Hallelujah. Una sa atong personal nga relasyon sa Ginoo, gaangat ba? Ikaduha, sa atong relasyon sa atong pamilya, nagaangat ba? Ikatulo, sa atong relasyon sa atong mga buluhaton nga na-assign sa tuwa, nagaangat ba? Ana siya. No? Now, there is a Bible, there are examples, many examples, how important to elevate our expectation. Pero kay mabuhat tong time, so pipila lang ang atong isgutan. Una nga example of elevated expectation, makita na to sa Mark chapter 5, magsugod sa 25 hangtod sa 29. Ipalayo kog butang sa NLT na translation. This is the story, Mark chapter 5 verse 25 to 29. This is a story of a woman constantly bleeding for 12 years. Istorya kini mahitungod sa babae nga gadugo siya kanunay for 12 years. Yeah, the Bible said sa next verse nga gisuhid na niya ang tanang hospital para unta matabangan ang iyang terrible nga kahimtang. Ingon ang Bible, nahurot na lang ang iyang sapi o ginasto sa daghang mga lugar, looking forward for someone or any technique or any help para matabangan siya o maalibyuhan ang iyang gibati nga problema. Pero ingon ang Bible, wa gyoy alibyo. She is not getting better. In fact, she had gotten worse. Very terrible experience nga naaning bayhana. 12 ka tuig nga gadugo ko, may gani kanapay mo tulo. 5 ka 12 ka tuig. Kana ganing mga babae usay nga tulo ka adlaw, murag ang uban gani maluya na, makuyapan na, ano bitaw? Wala niya mangguga na magdugo, murag di ko na siya ordinary. Pero na explanation ang science mahitungod anang mga butanga, no?
Mga nangusahay, kung masabtan nato ang anatomy sa lawas sa babae, makaingon ta nga part gid ay ni siya of being a woman. Part ni siya sa ilang mga challenges sa kinabuhi. Every month, ana siya. But this lady, for 12 years, walay undang ang iyang pagdugo. Hangtod niabot ang adlaw nga, bisan na paglakaw, maglisod na siya. Gakurog-kurog na ang iyang tuhod tingali. Ana ba? Sa kaluya, tungod sa grabing dugo niya for 12 years. Until one day, when she heard about Jesus Christ, she began to develop a level of expectation and begin to visualize her healing. Terribly ang kahimtangan ni Bayhana, hangtod ni abot ang panahon nga nakadungog siya mahitungod kang Kristo Jesus. Nakadungog siya balita mahitungod kang Jesus Christ. Sa pagkadungog niya, dito miturok ang iyang paghandom nga maalibyuhan ang iyang kahimtang sa kinabuhi. Hallelujah! Muna, dunay level sa expectation na tukod sa iyang kasing-kasing nga nagsugod siya og lantaw nga mamilagruhan ang iyang kahimtang. Ingon ang verse 28, tanawa ra gud pagayo. Diri na ko nakuha ning ideya. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. What is that? Elevated expectation. Ingon niya, kung makagunit lang ko sa sid-sid sa iyang sanina, maayo ko. Expectation. So, what happens? Tungod kay na siya elevated expectation. Sa sugod, ga-expect siya nga maayo sa mga doktor. Nahurot lang yung kwarta. Nothing happens. She did not get better, but she become more worse. Until one day, she heard about Jesus. When she heard about Jesus, she began to elevate her expectation. Ingon siya, makagunit lang ko sa sid-sid sa iyang sanina, maayon ako. Imagine na? Kita, sa panahon nga natin ginautoba nga crisis, circumstansya, o negative na sitwasyon sa atong kinabuhi, inani ba nga atong expectation? Nga kung makaduol lang ko sa Ginoo, masulbad yun akong problema. Daghang mga tao, ang ilang expectation dito sa uban, pareha ning babae ba? Ga-expect siya sa mga tao nga naay makatabang niya. Kaya wa pa man siya kadungog, mahitungod kang Kristo Jesus. Nga ato nang nadunggan for many long years. Dugay na ta nakadungog, mahitungod kang Kristo ang pangutana. Ni-elevate ba ang imong expectation sa iya? This lady, one day, usa ka adlaw, pagkadungog niya, mahitungod kang Kristo, miangat ang level sa iyang paghandom nga kung makagunit lang ko sa sid-sid, maayo na ko. And you know what happened? Verse 29. The word says, immediately. Yan. Diha, dayon. The bleeding stopped. Hallelujah. And she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Why immediately happen? Why immediately the blood stopped? Why? Because of that elevated expectation from the heart of the woman. Sigo guna-una ba, halaka Lord, no? Kung inani ang among expectation sa imuha, matag karon og unya, dagkong mga butang na unta among nasitatian sa kinabuhi. Wow, kabalo unsay kahimtang nimo karon.
Na siguro kay kondisyon, na ka siguro sitwasyon, unsa man ang gipas-an nimo sa imong dugan, o huna-huna man, o lawas man, unsa man na siya. Sama aning babay, terrible ang iyang kondisyon. And you know what? When her expectation elevates, it changes her situation. Miracles happen to her. Monang I come to understand nga kung ikaw ako, muangat lang unta ang level sa atong paghandom sa posible buhaton sa Ginoo, daghang milagro atong masinati sa kinabuhi. Sama aning bayi. Galing kayo usahay, daghang mga Kristiyano, dugay na nakadungog mahitungod sa Ginoo. Igo lang nadunggan. Wala mo tarog sa ilang expectation. But this woman is different. Sukad sa adlaw na dungog niya ang mahitungod sa Ginoo. Miangat dayon ang level sa iyang paghandom nga ang Ginoo doon ay mahimo sa iyang kahimtang sa kinabuhi. And it happens. The Bible said, immediately, the bleeding stops. Wow. Unsa kaha, kumuangat ang atong expectation sa Ginoo sa panahon na tayo problema. Unya, tungod kay gaangat ang atong expectation sa Ginoo, moingon po ang sitwasyon. Immediately, his problem was gone. Unsa kaya? Immediately, you receive your healing. Unsa kaya ang mahitabo kung inana? Di ba no? Daghang posibleng mga butang pwede himuon sa Diyos if we have that elevated expectation. Amen. Amen. So you go to scripture, verse 29, immediately the bleeding stopped and she felt in her body that she had been healed of her terrible condition. Nabati niya nga dunay nausab sa iyang mga pagbati sa iyang lawas. Naayo siya. Unsang susi? Elevated expectation. Hallelujah. This is telling us that in order for you and me to allow God to be involved in our situation, we must elevate our expectation. Amen? In order for God to get involved of our situation, we need to elevate our expectation. Write it down. Aron mahinumduman na to kanunay, karong tuiga, nga si Lord nakigsulti nato aning paagiha. Because all the miracles, all the breakthroughs that comes from God are already set many long years ago. Ang imong kalampusan, ang imong promosyon, ang imong pag-uswag sa kinabuhi, ang imong pagsanay, ang imong kaligon, ang imong kalampusan, ang imong kadaugan, naandam na dugay ra kayo. Gahulat lang to sa adlaw nga mabuhian kung ang imong paghandom anang mga butanga moangat sa imong kinabuhi. Ana. And we are so privileged Christians because God speak to us this way. We have all the opportunity to be blessed. We have all the opportunity to succeed in life. Kaya ang langit, gahulat lang sa ato. Kita ang gihulat sa langit. Kung kanos amo angat ang atong paghandom sa mga butang, nga atong tuuhan nga pwede buhaton sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Strong kayo ni sa kuha ba? As I read this text, yung ko Ginoo, dili day na sayop ng usahay Lord, gasikog sulti bitaw Lord nga usa ka adlaw na ibuhaton si Lord. Ana expectation day siya. And I'm so excited as I read this verse. Nakita na ako
nga kini ang level nga ginahulat sa Dios para sa ato. Nga kung muangat lang ang atong expectation sa pwede buhaton ni Lord, daghan ang pwede buhaton ni Lord sa atong kinabuhi. Hallelujah! So we need to develop a mindset that will visualize our breakthroughs. We need to develop a mindset that visualize our promotions. We need to develop a mindset that visualize our healings. We need to develop a mindset that visualize our great harvests. We need to have a mind that visualize our victories, not failures. Amen? We need to develop our mindset that visualizes the new things that God is preparing for us by focusing on the possibilities rather than the obstacles. Ganong part ni siya sa point na gusto na kong masabtan natong tanan. Because many people, the reason why God's miracles were hindered because their perspective is hindered by them focusing on the obstacles rather than the possibilities. Kaya kung gipicture out ba ang nahitabo aning babay, sa dihang nakadungog siya, mahitungod kang Jesus, nga muagi atong lugar, dool sa iyang nahimutangan. It was a parade of many people following Jesus. Kutob sa tao makadungog kang Jesus, magsunod-sunod sila. Kaya ang ilang target, ang ilang tumong, may na lang mamilagruhan. Hanapin tao? Sunod-sunod sila. I try to imagine, ani nga okasyon, nga sa diyang bagang duot sa mga tao kasunod sa Ginoo, o niyang babae na sa daplin ka kurug-kurug, kaya wala siya igong kusog, nga ikaasdang sa bagang duot sa mga tao, nga pwede siya mo ingon Ginoo, ga-expect unta ko ngayon ni mo, pero daghan mang tao, di na lang kumudayon. Ana man ang kasagarang ginahimo sa ubang mga tao. Bisan kung Kristiano, di lang kulod kay nagtaligsik man, adi lang kulod kay murag lisod man, adi man ko talented Lord. Kana bitong mga tao nga ga-focus ta sa obstacle, dili sa mga possibilities. Mao na siya hinungdan nga nalangan ang mga milagro nga gusto buhaton ni Lord sa atong kinabuhi. Manusay, sa atong kinabuhi, kung doon na may dapat mo angat nga bahin sa atong panlantaw, kanang atong expectation sa mga butang nga pwede buhaton ni Lord, nga dili ta magtutok sa mga babag. Kay pag si Lord magud ang mamuhat, bisan unsang klaseng babag, ligsan ra na sa kabubuton sa Ginoo. Walay bisan unsang babag nga atong Ginoo huna nga dagko nga makababag sa lihok sa Dios para sa atong kinabuhi. Mao na nga ginaingon ng Bible, kung para na sa atuwa, kung panahon na para sa atuwa, buhato na sa Dios sa atuwa. Walay makapugong sa Ginoo. Kabalo ka unsay nakapugong lang sa milagro nga gusto lihokon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kanang atong focus sa mga obstacles, dili sa mga possibilities. This lady, special siya para nako. Ngano? Bagang duot sa mga tao, gisulong yun niya. Kaya lagi ang iyang expectation, makagunit lang ko sa sidsid. Mamilagruhan yun ko. Makagunit lang ko sa sidsid. Unya, kung yung pala nabasa ng story, nilingi si Jesus. Because Jesus feels something great coming out of him. It was a miracle nga nalaksi bagikan sa lawas sa Ginoo. Ingon siya, uy, murag na nakasuyop sa akong milagro. Lingi siya, is there anyone who touched me? Nabati sa Ginoo. Mabati sa Ginoo pag naay makuha nga gahom gikan sa iya ha.
nga nahimong milagro para atong bayhana. Nilingi si Jesus sa crowd. Imagine ang word crowd, meaning bagang duot sa mga tao. Nilingi si Jesus, is there somebody who touched me? And the lady cried. She cried and said, Lord, I do. Ako nagunit sa imong sidsid, Lord. Kaya nga akong expectation, sukat ko nakadungog sa imo, makagunit lang utak ko, bisan sa sidsid lang. Maayon ako. Kung sa tubag ni Jesus, go. You receive your healing. Imagine. Milagro kayo. Hallelujah. That's why, as children of God, dili pwede murag wala ra. Ngalagad ta sa Ginoo. Nya ato pagkalagad murag wala ra, dili na siya pwede. Walay mahitabo sa tuwa. If we want to experience the touch of God, if we want to experience miracles from God, we need to elevate our expectation. Dili pwede nga murag inaani ra, anak bitaw. Dili pwede nga pa isi-isi ra. Dili, we need to elevate our expectation. Amen? Amen? We need to elevate our expectation for God to do something in our every situation. Kasi God lagi, waiting rigid kayo siya. Ano lang si God? Kanong sa amaning bata mo, elevate be? Hinam na ko kaayo nga milagrohan ning bataan ni. Kay kabalo man si God sa atong mga kahimtang. Kung you believe that? Kasi nagtuwa na. Kabalo si God sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi. Kabalo siya sa imong mga sitwasyon. Kung moingon ka ako, pastor, kinahanglan yung kurunong kwarta. Kabalo si God, ana ba? Kabalo si God. Kabalo si God nga na kay mga balayranan. Kabalo si God nga na kay mga anak nga pakaunon. Kabalo si God sa tanang kahimtang sa imong kinabuhi. Unya excited si God nga bububo, galing lang. We need to elevate our expectation. Tanawon siya nito po sa babae. Kung ang babae nagtindor sa daplin, do you think maayos siya? No. Oh. Kadagang mga tao nagsunod-sunod sa Ginoo, wala gani sila tanan mamilagruhan. Pero ngano nga ang babae na milagruhan siya? Oh. Naa siya'y elevated expectation from God. Muna nga, ang atong pakani diri sa church, sa tigom nato diri, sa atong simbahanan, okay kayo ni siya. Pero kung nianhi ka, kunya gaangat ang level sa imong paghandom nga naibuhaton si Lord, it will open a door for God to get involved in your situation. Muna sa daghang Kristiyano, murag walay lihok ang Ginoo. Oh, walay lihok ang Ginoo. Magwonder ang ubang, ngano man ni Lord, inani akong kahimtang. Ngano man ni Lord, nga ang problema, di man matangtang. Balik-balik, nagkadaghan ni Noah. Ngano man Lord, inani ang dagan sa kong kinabuhi. Ang pangutana, are you expecting something from God? Ano siyang pangutana? It is because when our expectation elevate, it gives God an opportunity to get involved in your situation and do something greater for your life. Amen. So ang susi di ay elevated expectation. Muna lagi nga, pag gusto nato lihokon sa Diyos ang atong kinabuhi, ayaw langan-langan, ayaw pa isi-isi lang. Ayaw. We need to develop and elevate our expectation from God. Kaya di man pwede nga magulat lang tag unsay mahitabo lang. Dili. Sa pagbasa nako sa Bible, I found out nga ang susi gyud sa mga milagro nga nahitabo, ang kauhaw sa usa ka tawo sa pagdawat niini. Mao na kung kaangat ang level sa imong paghandom nga nailihokon ang Dios sa imong kinabuhi,
Dili ka magpabilin sa imong kahimtang. Naibuhaton ng Ginoo. Take note of this. Bisan unsa kahiwi, paminaw nimo ang kahimtang sa imong kinabuhi. Dili na makapataranta sa Ginoo. Kay ngiyang gahom, dako kaayo ug labaw kaayo, bisan unsa pa kalisod ang kahimtang nato sa atong kinabuhi. Amen. But all we need is to develop our expectation from God. Amen? Hallelujah. Paminaw pag-ayo ani. Take note of this. The increasing level of our expectation allow God's intervention. Write that down. The increasing level of our expectation allows God's intervention. Ang mutugot para makalihok ang Ginoo in your behalf is when your level of expectation is increasing. Mao na ako nabasahan sa Bible. Sa daghang mga nasuwat dinhi, yung ko, kana radi ay, pag moabot ta sa level nga gaangat ang atong paghuwat ba, paghandom sa mga butang nga pwede buhaton sa Ginoo, lihokon sa Dios ang atong kinabuhi. Muna nga, I realize nga, ang mga tao di ay, nga gaangat bitaw ang level sa ilang paghandom sa lihok sa Ginoo. Muna silang mga tao nga nakasinati o kahibulong butang sa kinabuhi. Munang naa sila'y testimony, naa sila'y masulti, naa sila'y maingon, naa sila'y mas-story sa uban. Na Brad, kabalo ka Brad, sa unang panahon ni ani ko kinabuhi, pero pag abot sa panahon, nga nailhan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. May bali ang akong kahimtang. You know what happened? Naatay mga stories bitaw to tell others. And that stories about the miracle that God did because we elevate our expectation, muna siya ang best nga mga wali. Dili nang kamao ka Greek, kamao ka Hebrew. Ang pinaka-best nga wali, kanang gibuhat sa Diyos sa imong kinabuhi. Kaya lang, dili na kadaghan ang mga Kristiyano nga gasulti sa uban unsay gibuhat ni Lord sa iyang kinabuhi. Kaya man siya gasalig sa Ginoo. Gasalig siya sa 5-6. Gasalig siya sa utang. No. Usahay pwede man makautang. Basta bayaran lang. Pero mas maayo nga mosalig ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo walay limit. Walay limit. Ang pwede buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna kung ma-elevate gani ang atong expectation diha sa Ginoo, dagkong mga butang ipahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. That's why I believe when our expectation rises higher, God's intervention manifests greater. Write that down. Butang sa imong Facebook. When our expectation rises higher, God's intervention manifests greater. Hallelujah. Nagisay natin gusto ni mo mapasundayag ang lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. We need to develop our expectation to rise higher. Amen? Hallelujah. Ikaduhang example na sa Bible, nasuwat sa Book of Acts, chapter 3. Ibutang daw ang NIV. Verse 2 hangtod sa verse 5. Ikaduha ning example sa elevated expectation. Gawas sa tong babae nga gidugo for 12 years,
Niapoy tao din ngayon ang verse 2, Acts chapter 3. Ingon siya, this is about a lame man, bakol nga tao, who sat at the beautiful gate of the temple. A man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg for those going into the temple courts. It happens that during that hour, Peter and John enter into the temple to pray for prayer. 3:00 sa hapon. Nag-ampo niadto sila. Unya gisugat sila aning laki. Yung sinetabo. Next verse. When katunang bakol. When the bakol saw Peter and John about to enter the temple, he asked them for money. Unsa ingon sa next verse? Peter looked straight at him. Gitutukan ni Pedro ang maong bakol nga nangayog sinsiyo sa ilaha. Ingon si Peter, look at us. Tanawa mi, tutok sa amo. Ingon siya. Ingon ang next verse. Dili na ko nakita ang next nga verse. Ang idea. So the man gave them his attention, expecting. Expecting. Dili ang expectation. So the man, when Peter said, look at us, the man looked at Peter and John with all the expectation. Mura ginaning idea ba? Expecting to get something from them. This is what expectation is all about. Ang pobre nga bakol, ang iyahang simpleng gikinahanglan lang adtong adlaw, kwarta lang, sinsiyo lang. Pero sa dang ningon si Peter, look at us. The man give to them, to Peter and John, his attention, expecting to get something from them. So dihang word expecting for something. Napamiro pagayo. Even though the lame man only asked for money that day, but his expectation led him to receive something more greater, his ability to walk. Ang bakol, adtong panahon na, kwarta ra iyang gusto. Pero tungod kay na siya'y expectation. When Peter just said, look at us. In other words, the man elevate his expectation to receive something. And look what happened. Peter and John said, in the name of Jesus, rise up and walk. The lame man walked. The lame man received more greater thing from God. Because the lame man expects something. This is telling us that when our expectation elevates, the result will not only limit to what we think is possible, but allows God to provide what is impossible more than what we could ever think or imagine. Akong usbon, para madakpan natong tanan. Kung ang ato dahil expectation mo angat diha sa Ginoo, ang resulta, dili lang para madawat nato ang atong gituuhan nga posible, sinsiyo. Kundili, ipatigayon sa Diyos ang labaw pa sa atong gikinahanglan anang sitwasyon na. Para aning bakol, ang iyang abilidad nga makalakaw siya. Labaw pa sa kwarta, ngayang itinguha ato higayon na.
What I'm thinking about is that kung kita day mag-elevate ang atong expectation sa Ginoo, dili lang ordinaryong butang ang buhaton sa Dios. Dili lang kanang mga butang nga atong gikinahanglan karon, mga posibleng mga butang nga atong madawatan ang pwede lang ihatag sa Ginoo. Ang labaw pa sa mga butang nga wa nato gipangayo sa iya, which is very important. Muna para sa bakol, ang paglakaw mas importante sa sinsiyo. Akong nakita nga kung kita dai mo elevate ang atong expectation sa Ginoo, dili lang sinsiyo atong madawatan gikan sa Ginoo, dagkong milagro. Muna kung ako ikaw, ayaw langan. Munang ayaw pa banjing-banjing o alagad sa Ginoo. Ayaw. Because we have all the opportunity to experience greater things from God when we learn how to develop our expectation from Him. Amen? So ang pangutana karon, pastor, gikan na ng duha na mo kay example, pastor, napabayuban, naidaghan. Pero nga kung tuyo is to help us realize what must we do to elevate our expectation from God. We need to remember nga ang atong elevated nga expectation sa Ginoo mao'y susi sa dagkong milagro nga pwede lihokon sa Dios sa atong kinabuhi. So unang butang, how to elevate our expectation? Number 1, soak ourselves in prayer. Soak ourselves in prayer. Ihumol. Kita tanong, ihumol. Dili lang once a month. Ihumol ang atong kaugalingon diha sa pagampo. Meaning, make prayer a lifestyle. Oh. Make prayer a lifestyle. Pag ang usa ka Kristiyano, wala nagaampo o kung gaampo man usahay lang, kasagaran makalimtan ang pagampo, muuga gyud ang iyang kinabuhi. Muna gamay kayong kasikas, matarantar na siya. Mabali ang iyang mga pagbati, mausab ang iyang kinabuhi sa gamay lang nga mga sitwasyon. Ngano, wala siya mahumol sa natad sa pagampo. That's why one of the things that will help us elevate our expectation from God is to soak ourselves in prayers. We need to set aside a dedicated time for prayer, continuously coming before God every day, bringing our needs to Him. That's what simple prayer is all about. Ang simple nga pagampo is coming to God, talking to God regarding our needs. Munang simple kaayo nga idea sa pagampo. But one thing I realize, pamina pa kayo, one thing I realize, that our expectation shape our prayers. I will say it again. When your expectation elevate, it forms your habit of prayer. Ang rason nga nung daghang Kristiyano, dili kayo inana kaseryoso nga nag-ampo, wala man siya ga-expect og dagkong butang sa Ginoo. Pero kung ang usa ka Kristiyano, gaangat ang iyang expectation kalabot sa pwede buhaton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, mahulma ang iyang pagkamainampoon. Muna ako na-diskubrihan. Our expectation shape our prayers. That's why, without expectation, our prayers become purposeful and lifeless. Muna, pag wala tayo dagko, pag wala gaangat ang atong expectation sa Ginoo, ang atong prayer, walay kinabuhi. Walay kinabuhi. Kadungog ka Christian ka pray, ang prayer walay kinabuhi. Wala siya gina-expect eh. But look, ang babae, ang bakol, tungod sa kadako sa ilang kondisyon sa kinabuhi,
taas ang ilang expectation. Mo nang gaangat ang ilang prayer. Ano bitaw? Mo nang nakadawat sila og talagsaong mga butang sa kinabuhi. Oh, ana siya. Hallelujah. That's why, without expectation, our prayers are purposeless. Walay tumong atong prayer. Basta maka-pray lang. Basta makasulti lang kay usamang ka-oras ang required. Ano bitaw? Pero wala gid siya. Walay touch. Walay touch. Walay purpose. Walay life ang prayer. Ang samot natong wala gid ka pray. Muna kay wala siya ka pray, wala siya asahan. Nga lihokon sa Diyos yung kinabuhi. Kasi God gahulat raman. Paregod sa mamag papa. Ang mamag papa, nana sila'y kwarta na pwede ihatag sa imuha kung anak ka. Pero kay ang mamag papa maghuwat man na, nga mamaraig ka. Mo na ang prayer, mamaraig ba sa imong mamag papa mo? O palit ba yung book? Ha? Palit na po mong libro? O sige nga ng libro ha? Facebook. Ayaw ana. Ayaw ilara imong mamag papa. Ya Facebook rin palito nimo. Sige kag wifi niya, email rin imong kalingawan. Bisag sa church, gadula gyapon kag email. Okay raman ang dula-dula. Dili sa panahon nga niya ata diri. Because every word nga ginabuhian sa Ginoo diri para na sa imong kaayuhan. Mo nang ayaw palipat anang Facebook. Ana. Palunga imong cellphone pag naka sa simbahan. Kaya ang importanteng mensahe dili gikan sa partner nimo sa negosyo. Dili gikan sa imong mga amigo. Ang importanteng mensahe kanang gikan sa Ginoo nga madawat nimo. Mao na nga diri seryoso ta nga nagalantaw ba kalabot sa mga butang nga pwede buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na nga kung ang atong expectation gaangat, ang atong prayer pod gaangat. Ambot ko mamatikdan ninyo. Kana bitang talitapos ng bulan, unya kabalo na ka ba nga padulong na si Judith o si Juna? Mao man ang duha ka bisita nga dili gyud nato welcome sa balay. Si Judith o si Juna. Kaila mo ana? Kana bitawng naay mag-jacket bitaw ito mo niya, nga motor-motor. Ay, Juna sa imong monthly. Nya usay mingon, "Oy, Judith na ka. Bayad na." Ano bitaw? Usay mas gunaw na mata, "Ingnawa ko diri ha." Nya nagtago dai loyo suportahan. Makita imong tiil oy. Loyo suportahan. Ingnanak, wala ko diri. Nong ingon akong mama, wala daw siya diri. Perte ka bulabog yun. Ningon ni mama, asa man ka sa diyang gingnan ka, nasa diya sa loyo. Ayaw. Paminaw pagayo. Sa panahon ngayon ana bitaw, natay ginaatubang bitaw nga mga crisis, natay ginaatubang nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Nga usay gahadla sa atong kalinaw, ga-trouble sa atong hunahuna. Kabantay ka, diha magsugod og angat ang atong kahinam sa pwede buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ya bantay, di ba ang imong pag-ampo mas lami? Mas lami. Kaya lang usay daghang Kristiyano nga mulami ang ampo kay grabe na kayong problema ni abot siyang kinabuhi. Ayaw hulat nga mo grabe sa ang problema. Una ka mo hilak sa pag-ampo kay kanang hilak nimo tungod na sa imong problema, dili kay nag-enjoy ka sa imong prayer. God wants us to enjoy talking to Him in prayer. Amen? Muna nga, pag mo elevate ang atong expectation, mahulma, pag-ayo, ang kanindot sa atong mga pag-ampo. Mabitaw ka nang makadungog ko nga gaampo bitaw? Galanog-lanog? Kung makaingon ko ba, kining tawhana,
gaangat yun ang iyang paghandom nga doon nagibuhaton si Lord sa iyang kinabuhi. Kaya iyang prayer yun, murag mo buak og salog. Pag siya mag-pray, murag muliki ang bungbong. Ana ang intensity sa iyang prayer. Taas ang level sa iyang prayer. Tungod kay taas ang level sa iyang expectation. Hallelujah. Muna nga, for us to elevate our expectation, we need to soak ourselves in prayer. Amen. Amen. When our expectation is rising higher, our prayers become alive and kicking. Amen? Amen. Ikaduha, na kinahanglan, atong tagdon pag-ayo, is our reading, meditating, and confessing the Word of God. Reading, meditating, and confessing the Word of God. The Word of God, ang pulong sa Diyos, di lang igo, basahon, pamalandungan. Ang pagbasa man gud sa pulong sa Ginoo, maayo na siya para ma-inform ka. Mao na ang papel sa pagbasa. When you read the Bible, you are informed what happens according to the Bible. You will be informed about God, you will be informed about faith, you will be informed about repentance, you will be informed about godly living. You will be informed of so many good things kung basahon niyo ang Bible. Pero kung imong pamalandungan, it is something different. Because when you meditate on the Word of God, it opens your heart and allow God to help you apply the Word. Pag imong pamalandungan ang pulong sa Ginoo, tabangan ka sa Dios nga ma-apply nimo ang pulong imong nabasahan. Mabito kung ang atong goal is just to kanang para lang matagbo ang requirement to read the Bible, igo ra ka magbasa dali-dali pa. Bitaw, walay pagpamalandong, wala kay madawatan gikan sa Bible, ana. Mabitaw, I read the Bible every day and meditate upon it. Kay kung di ko mamalandong, wala mo ko'y masabtan, wala po ko'y mas-share. Wala ko'y masugid. Muna nga, usa sa butang nga makapaangat sa atong expectation sa Ginoo is the Bible. Ingon ang Romans 10 verse 17. So then faith comes sa New King James Version din siya. So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Munang gingon, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Pag ako'y mabasa, kusgo na kong basa. Kunya, kung di ko kabasa kay hanap ang akong pananaw. Hanap ito, kampat kay gagmay kayong litra sa akong Bible nga basahon. Dito ko sa akong cellphone, niya akong cellphone na may audio Bible. Naba mo yung audio Bible? Asya akong ginapabasa. So ginasubay-subay na kuha sana. Niya maminaw ko siyang gibasa. Kaya ng Bible, faith comes by hearing. So kapaminaw ko. Ano kita? So, kini, masabta na to, that faith originates from God and come to us through the Word of God. Ang pagtuo, gikan sa Diyos. Unya, miabot ni sa ato, sa diyang nakadungog ta sa pulong sa Diyos. That's why, the Bible is the basis for our expectation. Pag ikaw gabasa sa Bible, kapamalandong ka sa Bible, ginasugid nimo unsay nasuot sa Bible, it will help your expectation rise up. Mabitaw nga, ang tao nga wa gabasag Bible, wala na siya gina-expect. Gikan sa Diyos, wa man siya nahibawan. Wa man siya nabasahan. Pero kung daghan kag nabasahan, daghan ka og i-expect sa Ginoo. Ang Ginoo day mag-provide. So,
Doon ko sa Ginoo para i-provide niya akong need. Ano bitaw? Diya man na nato mabasahan sa Bible. That's why the Bible is the basis of our expectation. It is the foundation of our expectation. Muangat ang imong expectation, the more you know what is in the Bible. Munang diri sa ato, gina-encourage nato ang pagbasag Bible. Because when you read the Bible, it will widen your understanding about the will of God. So kung mulapad ang imong pagsabot sa kabubuton sa Ginoo, mulapad pud ang imong paghandom nga kining mga butanga ihatag sa Dios kanimo. Amen? So when we read the Bible and meditate on His promises daily and speak them over our lives, it elevates our expectation and allow God to get involved in our every situation. Muna si may tabo. Muna ang pagbasag Bible, importante kayo. Makatabang sa atong expectation sa pwede buhaton ni Lord sa atong kinabuhi. Muna, kung pwede ko makabalik-balik og sulti sa inyo, ayaw gud si piyata nga adlaw magbasa kag Bible more than anything else. Oh. Ayaw pagdali-dali sa dula. Ayaw pagdali-dali sa lakaw. Ayaw pagdali-dali sa ubang mga butang. Magdali-dali ka sa paghatag panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios mo'y basihan. Kung unsa imong asahan nga buhaton sa Dios anang adlaw sa imong kinabuhi. Hallelujah. Amen. So yun mo katapad. Basa lagi Bible. Number 3. Wala na time? My God. Wala na maritay time. Last na lang. 2 minutes. Number 3, be obedient. Be obedient. Now listen to this. Obeying God's command makes us confident that God will open the door for His blessing to be poured out upon our lives. Kung ikaw ako, kabaluta nga nagatuman ta sa yaha, doon natay confidence, doon natay expectation nga ablihan ni Lord ang door para panalinginan atong kinabuhi. That's why obedience to the Word of God, obedience to God is very important. Oh. Ang pangutana, gatuman ba ka? Dako kay pangutana. Kay daghang mga tao, ganahan maminaw og wali. Mupili pag kisay mo wali. Kay kana mo wali, kay gwapo siya mo wali. Ma-bless jud ka. Kunya karon na-bless ka sa wali, gituman nimo. Di ba no? Di ba tatay no? Dili ang pagpaminaw lang ang importante. Ang pagtuman. Kaya sa pagtuman, ang pagpanalangin sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. That's why when we learn to obey God, we have that expectation that God will open a door for His blessing upon our life. That's why, unsa nga ma-elevate ang atong expectation sa Ginoo, nga mo'y mag-imbita og dagkong mga milagro nga moabot sa atong kinabuhi. Una, unsa gani? Soak ourselves in prayer. Ikaduha, read, meditate, and confess the Word of God. Ikatulo, be obedient. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod Domingo na lang ang uban. In closing, if there is one thing that really God wants us to elevate, it is in the area of our expectation. Unsa gani ang word expectation? It is ang uban kay it is a belief. When you say expectation, it is a belief for something to happen to you. It is a belief. Wala expectation. It is an act of faith
for something that will happen to you. That's why if you're expecting, you're believing for something, you are hoping for something, you are confident of something to happen to you. That's why, tungod kay ang atong expectation, susi siya para maka-intervene si Lord sa atong kinabuhi, kinanglan mo elevate ang atong expectation. Amen? Una nga, dili igo nga pabanjing-banjing lang, pasimple-simple lang atong pag-alagad sa Ginoo. We need to experience greater things. We need to experience wonderful things from God. And one of the ways for us to experience miracle from God, we need to elevate our expectation. Amen? Muna, pag na-challenges mo abot sa imo kinabuhi, ayaw katarantar. Elevate your faith in God. Inaning nahitabo sa kuwa, pero nagtuo ko na out of this situation, God will bring intervention. Muna sa babae, kung sa'y kayong sa babae, terribly kaya nga pagdugo sulod sa 12 ka tuig. But look what happened. Pag-elevate sa iyahang expectation, immediately, the bleeding stops. Amen? Unsay nitabo sa bakol. Ang iyang una-una, piso lang unta, iyang dawaton. Pero tungod kay the bakol is expecting something, what happened? Oh, ang iyang nadawatan, labaw pa sa iyang gikinahanglan nga piso. Milagro ang iyang nadawat, nakalakaw siya. Hallelujah. Amen? I believe these things and many more miracles can happen to you and me. If only we develop or elevate the level of our expectation. So ang challenge today para natong tanan, unsay atong buhaton para moangat ang atong paghandom sa mga dagkong butang nga pwede lihokon sa Dios sa atong kinabuhi. Ihumol na to atong kaugalingon sa pagampo. Kadua, basa kitag Bible, kay ang Bible di ay mo'y sukaranan, siya mo'y basihan sa atong expectation sa Ginoo. Yang pagampo di ay maupuday na siya ang mo develop, no, sa atong expectation sa Ginoo. Nya vice versa siya. Pag kita mo taka na atong expectation, maupud niyang muhulma sa atong prayer life. Ikatulo is being obedient to God. Amen? Kung doon na may atong sundon sa kinabuhi, si God. Not men, but God. Amen? Nga nga sa akong kinabuhi, sa akong kagalingon, kini ang akong ginampo sa Ginoo, Lord. Tungod kay nagtuo ko, Lord, nga dagkong mga butang imong gitigom, na plastar na, unya gahulat na lang og timing. Lord, tudloy ko, Lord, nga muangat ang akong expectation sa imo. Muangat ang akong kahinam, Lord. Muangat akong kahinam sa paghulat sa adlaw nga imong itunol sa ako ang mga dagkong milagro sa akong kinabuhi. Mga Lord, di ko kumundang sa pagdutdut sa imo. Kay ikaw, ang akong paglawom, ikaw ang akong tanan. Amen? So, usa ka butang atong i-pray karong buntag. Kita tanan mo dulta sa Ginoo. I-pray na to, Lord. Tabangi ko, Lord, na moangat ang level sa akong kahinam sa mga butang nga imong buhaton sa akong kinabuhi. Nindog tang tanan.